Ngayon ay mas lunta ko amin. Mayam dyan masyam tayo namin, narito na ang PIA News Cordillera. Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong Huwebes ang mahalagang ambag ng mga overseas Filipino workers sa kaunlaran ng bansa. Tiniyak din ito ang patuloy na suporta ng pamahalaan upang mapagaan ang kanilang buhay. Anya, mapalalakas pa ang mga programang magtataguyod ng kanilang kapakanan. Si Wendell Ramos para sa report. Sa ginanap na seremonya ng 2025 Bagong Bayani Awards sa Malacañang Palace, ipinaabot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa mga migranteng manggagawa sa pagpapamalas ng diwa ng malasakit at kasipagan sa iba't ibang panig ng mundo na siyang hinahangaan ng international community. Aniya, ang Bagong Bayani Awards ay bilang pagkilala sa kakayahan, karangalan at kabutihang loob ng mga Pilipino na sa kabila ng kanilang pangingibang bansa ay nagagawa pa rin nilang ipakita ang tunay na pagka-Pilipino. Tuwing may kausap akong taga-ibang bansa, parating sinasabi sa akin ang husay ng mga Pilipino na nandun sa amin. Kaya maraming salamat sa inyo lahat sa pagbibigay karangalan sa ating bansa. Kinilala rin ni Pangulong Marcos ang mga sakripisyo ng mga OFW para sa kanilang pamilya. Siniguro nito na magpapatuloy ang suporta ng pamahalaan upang mapabuti ang kanilang pamumuhay. Kaya bilang suporta, asahan ninyo na nandito lang ang inyong pamahalaan. Through the Department of Migrant Workers, we shall continue to elevate protection, streamline services, and ensure that every OFW is treated as the hero that they are. Ang Bagong Bayani Awards ay itinatag noong 1983 sa pamamagitan ng Letter of Instruction No. 1320 na inilabas si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. bilang pagkilala sa mga OFW na nagpapakita ng profesionalismo, kahusayan at dedikasyon sa kanilang trabaho. Wendell Ramos para sa PIA News, Cordillera. Puspusan ang response operations ng mga ahensya ng pamahalaan at pamahalaang panlalawigan ng Apayao sa epekto ng patuloy na pag-ulan sa lalawigan, dulot pa rin ng shear line. Sa kasamaang palad, dalawa ang nasawi sa bayan ng Kabugaw habang isa ang nawawala dahil sa pagguho ng lupa sa Sitio Purag, Barangay Baduat nitong Huwebes. Ayon sa pamahalaang lokal, nagtamo ng fatal crushing injuries ang dalawang biktima. Ipinaaabot naman ng LGU ang kanilang pakikidalamhati sa naiwang pamilya ng nasawi. Siniguro ng lokal na pamahalaan ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga kaukulang tanggapan para sa pagtugon sa anumang sakuna. Patuloy ang paghahatid ng DSWD ng tulong sa mga naapektuhan ng nagdaang bagyong Uwan. Sa pinakahuling ulat ng DSWD CAR, mahigit 56,000 na pamilya ang naapektuhan ng bagyo sa buong rehiyon. Nasa halos 9,000 ring kabahayan ang nasira. Mahigit 23.1 million pesos na ang halaga ng tulong na naipamahagi sa mga apektadong pamilya, kabilang na ang 19.6 million pesos mula sa DSWD, 3.2 million pesos mula sa mga LGU, at mahigit 271,000 pesos mula sa mga non-government organizations at iba pang partners. Nahatiran din ng kaukulang tulong ang mga nawalan ng mahal sa buhay sa pananalasan ng bagyo. Nakatanggap ang mga residente ng Upper Uma sa Lubuagan, Kalinga ng tulong mula sa Department of Social Welfare and Development Cordillera at Lubuagan Local Government Unit. Kabilang sa naipamahagi ang relief packages para sa 243 na mga pamilyang na-isolate dahil sa epekto ng bagyong Uwan. Nakatanggap din ng adult meal ang 43 na senior citizens na edad 70 pataas. Naging matagumpay ang distribusyon sa pagtutulungan ng lokal na pamahalaan ng Lubuagan, Upper Uma at Social Welfare and Development Office ng munisipyo.
Nakauwi na sa kanilang mga istasyon ng ilang pulis ng Cordillera na na-deploy sa peace rally na ginanap sa National Capital Region. Bahagi ang mga pulis na ito sa Civil Disturbance Management Contingent kung saan siniguro nilang maayos at mapayapang aktibidad. Sa Police Regional Office Cordillera ay isinagawa ang isang Thanksgiving prayer at accounting sa mga personnel at equipment nitong Miyerkules. Sa Ifugao naman ay nagkaroon ng welcome ceremony para sa nasabing mga pulis sa Camp Colonel Joaquin P. Dunuan sa Lagawe. Ayon kay Ifugao Police Provincial Office, Provincial Director Police Colonel Jeremias Uyawon, patuloy ang kanilang panata sa kaligtasan ng publiko habang iginagalang ang karapatang pantao, pagpapahayag at peaceful assemblies. Pinuri naman ng ilang mamamayan ang kanilang profesionalismo at serbisyo sa bayan. Bilang pagkilala sa kanilang dedikasyon, tatanggap ang mga nasabing pulis ng commensurate honor dahil sa ipinamalas nilang disiplina, profesionalismo at kontribusyon sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Pinalalakas ng Department of Health Cordillera ang cancer prevention, treatment at suporta sa mga inisyatibo sa rehiyon. Nitong Nobyembre 18, isinigawa ng DOH-CAR ang unang Cordillera Regional Cancer Care Forum sa Baguio City kung saan nakibahagi ang mga health workers at kinatawan ng iba't ibang sektor. Sa temang United for Accessible, Seamless, and Integrated Cancer Care Across the Continuum, binigyang din sa forum ang kahalagahan ng kolaborasyon upang masiguro na ang bawat isa ay may access sa cancer care. Tinalakay sa panel discussions ang iba't ibang programa para masuportahan ang mga pamilya sa kanilang cancer care journey. Cancer care is not just a medical issue. It is a development issue, a family issue, and a community issue. The National Integrated Cancer Control Act, or the NICA, is one of the most compassionate and forward-looking health laws in our country para sa makamit ang isang universal healthcare. It recognizes that every Filipino, regardless of income, geography, or background, deserves access to quality cancer prevention, early detection, treatment, palliative care, and survivorship support. Sa patuloy na pagsusulong ng magandang kalusugan, isinagawa sa Baguio City ang isang health caravan. Iba't ibang serbisyo inilapit sa publiko. May report si Cherry Ann Castro. Nagsagawa ng Lung Health Caravan ang City Health Service Office bilang selebrasyon ng Chronic Obstructive Pulmonary Disease Week kamakailan sa Malcolm Square. Nagkaroon ng libreng chest x-ray na bukas para sa lahat. Nagkaroon din ng information dissemination sa kung ano nga ba ang mga sintomas at tamang paraan ng pagpapagamot ng mga may tuberculosis. Pinapayuhan ang publiko na huwag matakot sa pagpapatingin sa doktor, lalo na at ang TB ay maaaring makaapekto sa utak, vocal cords, atay, baga at mga lamang loob. So a long-term lung disease that makes breathing difficult. This week aims to educate the public about the health, promote early screening for respiratory illness. Also is to encourage people to avoid risk factors such as smoking and air pollution. Highlights the importance of timely consultation when symptoms like chronic cough or difficulty in breathing appears. So this is also related sa importance of preventing tuberculosis. So TB remains one of the leading infectious diseases in the Philippines. Nagkaroon din ng HIV screening at sputum test. Bukod sa mga serbisyo, isinagawa ang lecture tungkol sa smoke-free policy ng syudad. Overall, I think they perform very well in spite of the limitation, and they adjust well, and good job. Personal information mo kukunin, tapos vital signs, temperature, oxygen level, tapos heartbeat, yun, tapos x-ray, finally x-ray.
And then after the x-ray, yung ano naman, yung tawag dito, yung result bibigay sa'yo. Libre ang pagpapagamot ng TB sa Pilipinas, pati na rin ang medikasyon. Layunin ng ginanap na libreng screening na makatulong upang mabawasan ang kaso ng TB sa bansa. Cherry Castro, para sa PIA News, Cordillera. Pinangunahan ng Regional Nutrition Committee ang isang Local Nutrition Committee Forum sa Baguio City nitong Nobyembre 19. Ang nasabing forum ay bahagi ng Paracelis Nutrition Project, programa sa ilalim ng Regional Social Development Committee Nutrition Banner Project na naglalayong mabawasan ang malnutrisyon at pagkabansot sa bayan. Ipresenta rin ang Nutrition Shepherding Project, isang peer learning initiative na nag-aalok ng mentoring at technical support sa mga pamahalaang lokal upang mapalakas ang nutrition governance at magkaroon ng resources. Nagpasalamat naman ang bayan ng Paracelis sa pagkakabilang sa naturang proyekto. Pinangunahan ng Regional Committee on Disability Affairs ang isang orientation para mahikayat ang mga program implementers na magbigay ng accessible at inklusibong kapaligiran sa mga persons with disabilities. Isinagawa sa Baguio City ang 2 araw na orientation kung saan nakibahagi rito ang mga Persons with Disability Affairs Officers at Persons with Disability Focal Persons sa Cordillera. Tinalakay sa mga partisipante ang mga standardized processes para sa implementasyon ng mga programa at serbisyo para sa mga taong may kapansanan, maging ang mga hamon na kinakaharap ng mga pamahalaang lokal. Nagkaroon din ng diskusyon kung paano matutugunan ang mga suliraning ito at kung paano mas mapabubuti pa ang pagbibigay serbisyo sa naturang sektor. Nadaragdagan ang bilang ng mga kabataan kumukuha ng kursong agrikultura. Malaking potensyal ng employment sa agrikultura, binigyang diin. Karagdagang detalye mula kay Mariel Baez. Bagamat sinabi na bumaba ang interes ng mga kabataan sa agrikultura, ayon sa Dean ng College of Agriculture ng Benguet State University, Constantino Sudaypan, mas marami nag-enroll sa program ng agriculture. I say that we are glad because as compared to other state universities, mga 1 section na lang, 2 section na lang. Ayon pa sa Dean, patuloy ang pagtataguyod nila ng agriculture course sa universidad, sa suporta na rin ng iba't ibang nilang partners. Kasabay ng pagdami ng enrollees ay ang pagtaas din ng employment rate sa agriculture. Maraming na rin kabataan ang nagsisimula ng kanilang sariling sakahan at nagiging agripreneurs. Isang palatandaan na ang industriya ay hindi na lamang tradisyonal kundi nagbabago at sumasabay sa panahon. We try to talk to some of the parents na it's not to convince them to let their kids or their children to enroll at agriculture or in agriculture, but siguro to consider agriculture. After all, as we have been saying, agriculture is the past, the present, and the future, and it has been proven in many angles, at many times. Sa pagtaas ng interes ng kabataan at pag-unlad ng anyo ng agrikultura, nagiging makahulugan ang mga aktibidad na nagpapaalala na may malaking kinakabukasan sa likod ng salitang agrikultura. Mariel Baez para sa PIA News, Cordillera. Upang masiguro ang aktibong pakikibahagi ng komunidad sa implementasyon ng Value Chain Innovation for Sustainable Transformation in Agrarian Reform Communities o VISTA Project, nagsagawa ang Department of Agrarian Reform Provincial Office Benguet ng Community Mapping and Participatory Planning sa ilang lugar sa Benguet kamakailan. Kabilang sa mapping ang 7 expanded agrarian reform communities sa munisipyo ng Atok at Kapangan. Binigyang diin sa aktibidad ang mekanismo ng VISTA Project kung saan layunin nito na pahusayin ang produksyon ng agrikultura, lalo na ang kakao at kape, habang sinusuportahan ang pagpapaunlad ng infrastruktura at reforestation upang mapangalagaan ang mga critical na watershed at maiwasan ang conversion ng lupa. Layunin din itong bawasan ang kahirapan at pataasin ang seguridad sa pagkain habang pinoprotektahan ang natural ecosystem sa mga vulnerable upland areas kagaya ng Benguet.
Ang VISTA project ay inisyatibo ng pamahalaan katuwang ang International Fund for Agricultural Development at Department of Agrarian Reform. Pinalalakas ng lokal na pamahalaan ng Danglas sa Abra ang kapasidad ng mga stakeholders nito upang isulong ang kapakanan ng mga bata. Nitong Miyerkules ay nagsagawa ang munisipalidad ng capacity building para sa mga barangay at Municipal Council for the Protection of Children o BCPC at LCPC. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng 33rd National Children's Month 2025 kung saan naging focus ang child custody and child support sa kanilang komunidad. Naniniwala ang pamunuan ng Danglas na sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang kaalaman at kasanayan sa mga miyembro ng BCPC o LCPC ay mapalalawak ang pundasyon para sa pagbuo ng isang komunidad kung saan ang bawat bata ay ligtas, pinahahalagahan at binibigyan ng pagkakataong mapabilang sa isang mapagmahal na lipunan. Patuloy na isinusulong ng lokal na pamahalaan ng Tabuk City ang kapakanan at mental health ng mga kababaihan. Nitong Martes, nagsagawa ang City Social Welfare and Development Office ng stress debriefing para sa mga women in especially difficult circumstances. Layunin ng aktibidad na ito na tulungan ang mga kababaihan na i-manage ang stress at makayanan ang mga hamon ng buhay. Binigyang diin naman ni CSWDO Head Estefania Baglinit sa mga kalahok na ituring ang kanilang opisina bilang isang safe space. Anya, maaari silang makapagbahagi ng kanilang mga nararanasan at tiniyak na ito ay laging bukas para sa kanila. Binuksan kamakailan ang Animal Bite Treatment Center sa Cagalwan, Pasil, Kalinga. Sa pagbubukas nito ay masisiguro na mapoprotektahan ang komunidad laban sa rabies at mapalalakas ang timely animal bite management. Bukas ang pasilidad tuwing Martes para sa first doses at follow-ups at Biyernes naman para sa follow-up vaccinations. Maaari ring maka-access dito ang mga karatig lugar kagaya ng Lubuagan, Tinglayan at Balbalan. Nagpasalamat naman ang pamunuan ng Pasil Municipal Health Office sa tulong ng Department of Health Cordillera, kabilang na ang pagbibigay ng trainings at alokasyon para sa rabies vaccines. Pinalalakas ng pamahalaan ng mga komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaukulang tulong sa mga nangangailangan. Isa sa mga inisyatibo ng pamahalaan ay ang tupad na hindi lamang nakatutulong sa mga walang trabaho kundi maging sa komunidad. Tunghayan ang kwento ng matagumpay na implementasyon ng programa sa report ni Christy Gay Sumilong ng Dole Mountain Province. Malaking tulong para sa komunidad ng Panulong sa Sagada ang pagkakaroon ng programang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD. Naging daan ang TUPAD sa barangay upang mabigyan ng mas maayos na daan ang mga estudyante at sa restorasyon ng irrigation systems. Ang TUPAD ay programa ng DOLE kung saan binibigyan nito ng pansamantalang community-based employment ang mga nasa informal sector kagaya ng mga underemployed, self-employed o displaced. TUPAD is implemented in partnership with our partners like the local government units and or the other national government agencies. So either they will be in Mountain Province, usually TUPAD are implemented to improve or to clear or to clean public spaces. Like for example, cleaning irrigation canals, not only cleaning but improving and also clearing those that are affected by slides. Okay, debris removal also and other community repairs or maintenance work. This also includes sanitation activities. Okay? So after the completion of the work, they receive, of course, their wages. Nagpapasalamat naman ang lokal na pamahalaan ng Panulong sa DOLE sa pagbibigay nito ng pagkakataon na mapabuti ang kalagayan ng kanilang barangay sa tulong ng TUPAD. Para naman sa ilang mga benepisyaryo, hindi lamang temporary employment ang naibigay ng TUPAD,
kundi pati na rin ang pag-unlad ng komunidad. Dakadakal di yaman una is nandol yan ang tupad tay for ibor ay mausalot di malaksin no wari umalis lupnup as mang dadaul kasin siya di ulay kat nay ongoing pala ngay man ublanan bako. Jadi nadakol ay pagkawisan tay wade sinulbalo to sas nano wade sumarun muslimlum wada na sinulbalta ko ay dakol ay sinulbalta ko slan sana krasa ay sana at least wada nan ublan mi paya min labuan mi gara dito tawat no wada usaran di anak may maka-eskwela ya nanta pinay magastos is nan kusinami ya salamat tay wada nan wadalot matuping minan nay neupo nay kalsami umis na eskwelahan tabakon pitok nan madaldaan ng umay mag-eskwela yung Christy Gay sumilong ng Department of Labor and Employment Mountain Province, serbisyong dole sa bagong Pilipinas. Tumanggap ang lokal na pamahalaan ng Barlig sa Mountain Province ng laptop mula sa Dangerous Drugs Board nitong Miyerkules. Ito ay sa pagkilala ng DDB sa munisipyo bilang National Awardee sa 2024 Anti-Drug Abuse Council o ADAC Performance Audit. Layunin ng ADAC Performance Audit na masuri ang functionality at pagiging epektibo ng mga lokal na anti-drug abuse councils batay sa kasalukuyang mga isyu at patakaran. Sinusuri rin ito ang mga inendorso ng ADAC na mga inobasyon at best practices, plataforma para sa evaluation at assessment at mga epektibo at high-performing na mga ADAC. Inaasahang tatanggap din ng bayan ng Busaw, Bauco, Natonin, Sagada, Sabangan at Tadjan. Nagsagawa ang Bureau of Internal Revenue Revenue District Office No. 11 Kalinga and Apayao Province ng tax campaign sa munisipyo ng Conar Apayao nitong Martes. Sa aktibidad ay nagkaroon ng mas malawak na pangunawa ang mga business establishment sa munisipyo sa kanilang mga tax compliance responsibilities. Layunin din ito na palakasin ang mga business owners upang maiwasan ang mga posibleng penalties sa late filing at pagbabayad ng kanilang buwis. Nabigyan din ng oportunidad ang mga nagbabalak na magnegosyo na matuto ng higit pa tungkol sa kanilang kinakailangan sa buwis, linawin ang mga concern sa buwis at mga gabay para sa pamamahala ng negosyo. Nakatanggap ang Daga Elementary School, Turayak Elementary School at Gidigid Elementary School sa Conar Apayao ng mga libro mula sa Bookworms Singapore nitong Lunes. Layunin ng outreach program na ito na isulong ang literacy at suportahan ang classroom learning sa pamamagitan ng pagpapalakas ng reading culture sa komunidad. Katuwang ng Bookworms Singapore ang 2nd Apayao Provincial Mobile Force Company sa pamamahagi ng mga nasabing libro. Nagpasalamat naman ang mga estudyante, guro at pamunuan ng eskwelahan sa kanilang natanggap ng mga aklat. Isa sa mga kaabang-abang tuwing Adivay Festival ay ang Agri-Tourism Fair kung saan itinatampok ng 13 bayan ng Benguet ang kanilang mga produkto, tourist destinations at kung ano ang kilala sa kanilang lugar. Silipin natin ang fair sa report ni Camille Biray. Hanap mo ba yung mga produkto ng Benguet? Bisitahin ang Agri-Tourism Fair sa Benguet Cold Chain Compound, Adivay Trade Fairgrounds dito sa Wangan, La Trinidad. Tampok sa fair ang mga booths at landscaping venues ng 13 bayan ng Benguet. Lahat ng disenyo may kanya-kanyang kwento, kultura at produktong agritourism. Bawat booth ay may sariling pagkakakilanlan, mula sa organic products, weaving crafts, fruit-based goods hanggang indigenous-inspired designs na nagpapakita ng yaman ng bawat komunidad. Sa La Trinidad booth, tampok ang mga produktong gawa sa recycled papers mula sa iba't ibang materials, traditional tattoo art, at iba pang produktong sumasalamin sa kanilang malikhang komunidad. Bilang Salad Bowl of the Philippines, bida rin sa kanilang booth ang strawberry, kape, at iba pang agricultural products.
Makikita rin sa ilang booth ang mga produktong ube at pagkain hango sa ube, pati na rin ang iba't ibang modernong kasuotan na may halong tradisyonal na tela. Mayroon ding iba't ibang uri ng tradisyonal na handicrafts, kagamitan at woodworks. May mga booths na may disenyo ng rice terraces, mga halaman at bahay kubo. Mayroon ding mga nagpapakita ng tourist destination sa kanilang lugar. Tampok naman sa ibang booths ang kanilang mga agricultural products kagaya ng gulay, prutas, jam, isda at kape. Kapansin-pansin sa karamihan ng mga booth ay iba't ibang uri ng bahay kubo na gawa sa iba't ibang materyales kagaya ng bamboo sticks, kahoy, vines, nipa palm at iba pa na binago at inayos upang ipakita kung ano ang itsura nito sa bawat munisipalidad. Magpapatuloy ang Agritourism Fair hanggang ikahuling araw ng buwan ng Nobyembre. Sa iba't ibang tradisyon, sariwang produkto, at kultura na nanatili sa bawat booth, ang Adivay Agritourism Fair 2025 ay hindi lang tungkol sa produkto. Ito ay isang pagdiriwang ng komunidad, kultura, at pagkakakilanlan. Camille Beray para sa PIA News, Cordillera. Clint, nakapunta ka na ba dyan sa Agritourism Fair na yan? Nako, hindi pa, pero ako ay super excited na bumisita at makita kung ano yung iba't ibang mga produkto ng mga munisipyo sa Benguet. And of course, sa November 23, gaganapin yung Grand Caniao. Nako, ang mga mahilig sa watwat dyan, alam nyo na. So ayan, so kita-kits tayo November 23. So yan lamang ang ilan sa mga balitang ating nakalap ngayong linggo. Para sa iba pang news updates, i-follow kami sa aming Facebook, Philippine Information Agency Cordillera Administrative Region at sa XApp sa PIA_Cordillera. Mag-subscribe din sa aming TikTok, Spotify at YouTube channel na PIA Cordillera. Ako po si Debbie Ivasco Gasinan. At ako naman po si Clint Isvan Totanes Na Impact Amalan.